market. Panasonic is also expected to report its first net loss in 6 years. And before you can even whack Obama in his head, you have 1 million bullets in your body. Oh my, yeah. That's so sad, no? Cherry, napakalungkot ng balita tungkol sa nagpakamatay na Amerikano na napinatay muna niya yung pamilya before that. Ang napag-usapan kasi sa briefing niya, kaya natanong namin si Elmida tungkol dyan sa issue na yan na maaring makaganon din ang mangyari sa atin, baka may mga magpakamatay na dahil sa hirap ng buhay. Pero sabi niya, base doon sa survey, hopeful pa naman daw mga Pinoy. So, parang malayo mangyari yun. Tapos pangalawa, sa dami na daw ng hirap na nadanasan natin, hindi tayo mag-resort ng basta-basta sa ganung klaseng solusyon. Alam mo, totoo rin yan, resilient ang mga Pilipino. But that's one aspect that we should look at in this crisis, no? Because we're always thinking about generating jobs and, you know, finding employment for these people. But what about the emotional aspect of handling such a crisis? Di ba na, Mart? Ba't napapangiti ka dyan? Hindi. Ang Pinoy kasi, hindi magpapamatal. Hindi masakit. Yan ang solusyon. Dapat yata maging masayain o mag-joke tayo na mag-joke para hindi tayo masyadong na-apekto sa mga ganyan. That's one thing we should get from Pinoys, diba? Like, work sidetrack. Good news ba ang sidetrack natin tonight? Good news yung sidetrack. Merong bad, merong good news, ano? Pero ang dami talagang balita na nasagap natin habang tayo naglilibot kanina sa World Wide Web. Narito nga ang ilan sa kanila. Unahin natin ang mga balitang tungkol kay Obama. Naglabas ang BuffaloBeast.com ng listahan nila ng 50 most loathsome o pinakakinaiinisang Americans in the last 12 months. Nanguna sa listahan sina Sarah Palin at si John McCain. Also included in the list are number 14 si M. Night Shyamalan, 42 si O.J. Simpson, 39 naman si Caroline Kennedy, 31 si Stephanie Meyer ng Twilight, number 18 si itong mga Clinton, 17 si Rod Blagojevich, number 7 si Dick Cheney, at number 4 si George W. Bush, at number 2 nga si John McCain at si Sarah Palin. Number 50, would you believe, kasama ang pinaka gusto nila ngayong personality doon na si Barack Obama, pero nasa number 50 siya. Well, there were 48 million Americans. Yeah, pinapakita naman natin ngayon, Martin, ang picture of the day naman sa Gawker. Ang litratong ito ni Barack Obama on his way to work sa West Wing ng White House. It's a beautiful shot of the first ever U.S. Black or African-American president walking in some kind of a winter wonderland kind of atmosphere, sabi nga doon sa blurb. Pero ang tanong na marami, bakit daw may fake deer doon sa fake deer doon sa lawn ng White House? Oh my. At ito naman nakita natin mula sa blog ni Perez Hilton. Hindi pala nagustuhan ni First Lady Michelle Obama ang mga lumabas na dolls na halo sa itsura nila Malia and Sasha. Malinaw kasi na may kumikita ng walang paalam, lalo na ako ang mga bata ang pinag-uusapang pinagkakakitaan. Really cashing it in, ha? Tama. Isa naman itong unfortunate na balita mula sa web. Isang kababayan natin na nagtatrabaho sa Australia ang binalita ng Townsville Bulletin na naalis sa kanyang trabaho dahil sa mas gusto nitong gumamit ng tabo kaysa sa toilet paper. Ayon sa report, si Amador Bernabe, 42 years old, na isang machine operator on a working visa from the Philippines nga, na kinwestiyon ng kanyang foreman dahil sa kakaiba niyang toilet hygiene. Pagkatapos ito ay sinisante na si Amador. Maraming union sa Australia ang bumatiko sa aksyong ito at dinepensahan naman si Bernabe. Baka naman yung tabo ay ginagamit sa pag-inom ng tubig. Alam mo, kailangan din natin malaman kung ano yung buong storya nito, Joey. Kasi, ang sinasabi dun sa storya, hindi naman the fact that he was using, water instead of toilet paper, which is how the Australians do it. You would know. You were from Yung tabo Australia. kasi, ginagamit sa paglaba. So, kaya siguro... Si Martin po kasi ay nag-aral sa Australia. Diba? No, pero yun na nga, nag-iiwan daw kasi siya ng mess doon sa cubicle, which is supposedly can transmit germs to the other workers. Okay, pero kasi sabi nila, iba-iba kasi yung training ng mga tao, di ba? Iba yung kultura dito, iba yung kultura doon. So, parang pinagdedebatayan doon kung tama ba na porket iba yung kulturang idinala doon, dapat ang masisante. So, abangan kasi di ba nangyari na yan, yung hindi daw paggamit sa Canada naman ito, di ba? Ng spoon and fork, di ba? So, talaga may mga ganyan mga pagkakaiba-iba ng patakaran o gawi sa iba-ibang bansa. Correct. So, anyway, bago tayo mapunta sa kung ano pa man yung kailangang hugasan doon, punta naman tayo sa industriya natin, sa broadcast industry. At ipakita natin itong pinaka-latest na mga bloopers mula sa Fox Network ng tungkol sa pag-pronounce. Ako, hindi ko rin kaya to. Top Cop. Tignan niyo po ito.
Lawmakers putting the Securities and Exchange Commission's top coat is in the hot seat. They want to know how that's a top cop. How about in the hot seat? They want to know how regulators missed an alleged in $50 billion Ponzi scheme, Bernie Madoff, and how it does not happen again. Let's bring in Rich Edson with the Fox Business Network. Rich, why is this hearing so important? Well, intense. The deputy police pangalawang chief says beses. 6 officers were killed, including the district's top cock after the vehicle they were riding in was sprayed with bullets. 3 other officers were hurt in the attack. And that's the latest headlines. I'm Jane Center. Time now to send you back to Shepard. Yun yung reaction ng co-anchor. Just outside of Memphis. South Carolina Gamecocks. She's a big fan. Go South Carolina. You know, Steve Spurrier is a coach there now, Jamie. Do you know how hard it is to read when everyone else in the studio is shaking with laughter at your... Jackie does it all the time. Ang hirap talaga ng pag tumatawa yung paligid mo, tapos ikaw kailangan seryoso. Lalo na pag si Jackie Pero hindi ko kayang batikusin ang nangyari sa kanila dahil ang hirap naman talaga minsan pa nagbabasa ka yung pasad nga, nahihirapan tayo basahin kahit alam natin yung pronunciation yung lagi. Pag umappear na sa prompter, nakakalito. Diba? Hindi lang pala sa atin. Lumulusot lang ako. Anyway, see you tomorrow. Akala ko iba back-to-back mo yun sa'yo Wag na. You gotta remind them of her email. Okay, mas maganda na mag-join sila dahil marami tayong gimmick na gusto gawin doon sa ating 10 group sa Facebook. So punta lang kayo doon for the details para malaman nyo kung paano kayo sasali sa bagong gimmick ng 10 na konektado sa Facebook. Okay? Thank you. And thanks for all those who are sending their emails. The Thank next you. on our countdown, mga contractors na blacklisted ng World Bank naghahanap ng mga kakampi pagdating sa lower house. At 100 billion peso stimulus package ng gobyerno para maprotektahan ang ekonomiya sa panahon ng global crisis. Baka raw mauwi lang sa korupsyon, sabi ni Senator Pantino Lacson. We also visited the job fair and find out kung may trabaho pang maghihintay para sa inyo. These and more when we come back.